Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jay at taga Pangasinan. Ang aking ibabahaging kwento sa inyo ay naging karanasan ko noong 20 anyos pa lamang ako. Abril 2002. Kung meron mang kinatatakutan ang mga tao sa aming bayan ay ang mga abwak yon. Isang uri ng aswang ang mga abwak. Ang lalaking abwak ay may kakayahang magpalit ng anyo bilang isang malaking taong bayawak. Maghuhukay lamang ito sa ilalim ng lupa at aatake lamang sa tamang tiyempo kung kailan siguradong may mabibiktima na. Habang ang mga babaeng abwak naman ay may kakayahang magpalit anyo bilang isang malaking uwak. Magkatulong ang lalaki at babaeng abwak sa pag-atake. Ayon nga sa mga kwento ng matatanda, kapag nakatakas daw ang bibiktimahin ng lalaking abwak, ang babaeng abwak naman ang hahabol dito at kikitil. Pagkatapos nilang mapatay ang kanilang biktima, ay pagsasaluhan nila ito. Araw-araw ay ang mga abwak ang aming kinatatakutan. Palibhasa puro lupa pa ang daanan dito sa amin, kaya madali lang para sa kanila ang makapambiktima ng mga tao. Matagal na ring inire-request ng mga taga San Miguel sa aming mayor na pasimentohan ang mga daanan dito sa amin. Pero kahit anong request namin ay wala pa rin talagang nangyayari. Kaya ang mga tao dito sa amin, kung hindi nagtitiis na lamang at nagiging matalino sa pagtatago sa tuwing aatake ang mga abwak, ay mas pinipili na lamang na umalis dito sa San Miguel. Hindi ko rin naman sila masisisi. Talaga namang lalayo ka sa lugar na ito kung araw-araw para kang nasa impyerno at takot para sa iyong buhay. Kung ang ibang aswang ay tuwing sasapit lamang ng kadiliman sa kaaatake, kaibahan naman yon sa mga abwak dahil kahit umaga ay kayang-kaya nilang umatake at pumatay. Isang umaga, masamang balita na naman ang bumungad sa amin. Si Harry at Arturo kasi na kapitbahay namin ay natagpuan na lang naming wala ng buhay. Naliligo sa kanilang sariling dugo. May malaking wakwak sa tiyan at nawawala ang mga puso nila. Kahit na hindi naman nabago sa amin ang ganitong tagpo, ay hindi pa rin maiwasan ng mga taga-barangay namin ang malungkot sa balitang yon. Hindi tumatagal ng ilang araw ang burol ng mga taong namamatay dito sa amin. Isang araw na pagluluksa lamang ay inililibing na rin kaagad ang mga patay. Sa takot na rin kasi ng lahat na baka biglang umatake ang mga abwak. Mas lalong delikado yon. Pupunta ka ba sa libing ni na Harry at Arturo mamaya? Tanong sa akin ng nobya kong si Maria. Tumango ako bilang sagot. Higit 3 buwan pa lamang ang aming relasyon. Madalas akong kinaiinggitan ng mga kalalakihan sa aming barangay sapagkat siya ang nobya ko. Isa kasing mabait, mayumi, magalang, masipag, maganda at talagang hinahangaan siya ng lahat. Madalas ding kainggitan ng mga kababaihan ng nobya ko. Hindi ko naman sila masisisi dahil sa mga mata ko ay isang perpektong babae talaga si Maria. Magkasama kaming pumunta ni Maria sa libing ni na Harry at Arturo. Marami naman ang nakiluksa. Yun nga lang pagkatapos ng higit 5 minuto ay umaalis na rin ang mga tao sa takot na baka biglang may magpakitang abwak. Wala naman akong problema roon dahil malapit lang naman dito ang bahay namin at kung sakali man na umatake ang mga aswang na yon ay madali kaming makakaligtas ni Maria. Pagkatapos na padasalan ang mga katawan ni na Harry at Arturo ay saka pa lamang sila inilibing. Sa unahan ay rinig na rinig ko ang pag-iyak ng pamilyang naulila ng 2 namatay. Hindi na rin naman nagtagal at nilibing na ang 2. Nang mapanood namin ni Maria na dahan-dahan nang ibinababa sa hukay ang mga labi nila,
ay umalis na rin kami. At pauwi na sana sa amin kung hindi lang namin narinig ang biglaang pagkakagulo. Ilang sandali pa ay may sumigaw na ng abwak. Dahilan para mas lalo pang magkagulo. Hinawakan ko sa kamay si Maria at sabay na kaming tumakbo papunta sa aming bahay. Nang makapasok ay dali-dali kong sinarado ang trangkahan namin, pati na rin ang mga bintana. Umatake na naman pala sila, ani Lola Goreng. Si Lola Goreng na lamang ang kasama ko sa buhay. Maaga akong naulila sa mga magulang at simula nang mamatay ang nanay at tatay ko, si Lola Goreng na ang nag-aalaga sa akin. Ngayong matanda na siya ay ako naman ang nag-aalaga sa kanya. Umupo si Maria sa upuang katabi lang ng lola ko at mahigpit na niyakap siya. Napaigtad ako nang makarinig ng matining na sigaw sa labas ng bahay namin. Kasunod noon ay tinig ng isang babae na humihingi ng tulong. Ngunit kalaunan ay nawala rin naman. Natitiyak kong nabiktima na rin yon ng mga abwak. Hindi na talaga sila mapipigilan sa pamemerwisyo nila. Ngunit palagi na lamang bang ganito? Lagi na lamang ba kaming bilanggo nila? Kung sa bagay, ano bang magagawa ng mga katulad namin laban sa kanila na kayang kumitil ng buhay sa loob lamang ng ilang segundo? Kesa lumaban ay mas iniisip na lang ng mga tao kung saan maaaring magtago na hindi mahahagip at sunod na magiging pagkain ng mga aswang na yon. Sa katunayan ay matagal ko na rin gustong umalis sa lugar na ito. Gusto kong tumira sa lugar na magiging ligtas para sa akin at kay Lola Goreng. Ngunit ayaw naman niyang umalis dito. Kahit nakahindik-hindik ang mga dinaranas namin dito, ay mas pinipili pa rin ni Lola na dito manirahan. Dahil dito siya lumaki at marami siyang memorya dito, kasama ang lolo ko na matagal nang pumanaw. Kalaunan, maging si Maria ay isa na rin sa mga rason kung bakit nanatili pa rin ako dito sa kabila ng peligrong meron dito sa amin. Ilang araw na naman ang mabilis na lumipas. Ang bilang ng pagpapakita, pag-atake at pagpatay ng mga abwak sa mga taga dito sa amin ay dumarami na naman sa bawat araw na dumadaan. Kahit na araw-araw na merong nagbababala sa tuwing umaatake na ang mga abwak, ay meron at meron pa rin talaga silang nabibiktima. Habang abala ko sa pagbibilad ng palay, ay bigla ko na lamang narinig ang pagtawag sa akin ni Maria. Bumaling ako sa kanya at nakita ko ang pagturo niya sa mga pagkaing daladala. Hindi ko na namalayan ang oras. Tanghalian na pala. Tinapos ko na muna ang aking ginagawa bago ako lumapit sa kinaroroonan ni Maria. Tahimik lamang kami ni Maria habang kumakain ng pananghalian. Kay sarap talaga kapag ganitong sa bukid ka kumakain. Samahan pa ng masarap na simoy ng hangin. Yun nga lang ay medyo kinakabahan ako at baka biglang umatake na naman ang mga abwak. Sa kubong kinaroroonan namin ni Maria ay ligtas kaming dalawa. Ngunit kapag bumalik naman ako sa palayan, ay delikado na naman. Wala nga lang akong pagpipilian, lalo na't pagsasaka lang naman ang alam naming kabuhayan dito sa amin. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Ihintayin kita dito hanggang sa makatapos ka. Wika ni Maria, pagkatapos naming kainin ng mga dala niyang pananghalian. Tumango ako at sinunod ko ang sinabi niya. Kailangan ko na rin naman kasi talagang tapusin ang ginagawa ko. At baka kung magtatagal pa ako ay abutan na ako ng muling pagsalakay ng mga abwak. Naglakad na ako pabalik sa palayan. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo, ay napatingala ako sa langit nang makarinig ako ng tunog ng mga abwak. Matagal akong napatitig doon.
Isang senyales yon na may paparating na mga abwak. Kalaunan ay ang sigaw naman ni Maria ang narinig ko. Yun nga lang ay natulos ako sa kinatatayuan ko nang makita ko kung paanong lumabas mula sa ilalim ng lupa ang isang lalaking abwak. Doon pa lamang ako tuluyang natauhan at nagtatakbo papunta sa kubo. Mabuti na lamang bago pa ako maabutan ng lalaking abwak ay ligtas na akong nakaakyat sa kubo. Malalim akong napabuntong hininga at saka mahigpit na niyakap ang aking nobya. Muntik na ako roon kanina. Bakit nga ba ako natulala? At talagang pinanood ko pa ang paglabas ng abwak mula sa ilalim ng lupa bago ako tuluyang tumakbo palayo. Inis na pinagsusuntok naman ni Maria ang dibdib ko. Kasabay ng paulit-ulit niyang pagsasabi kung gaano siyang nag-alala sa akin kanina. Akala raw niya ay mapapatay na ako ng mga abwak. Ilang minuto pa ang pinalipas namin ni Maria. Nang masigurong ligtas na ang daanan ay saka pa lamang kami umalis sa kubo. Inayos ko na lamang ang mga palay na kailangan kong ibilad at bukas ko na lamang yon ipagpapatuloy. Dumiretso kami ni Maria sa bahay namin upang matingnan kung ayos lamang ba roon si Lola Goreng. At nang makitang naroon lamang siya, ay saka naman kami nagpaalam ni Maria na ihahatid ko na siya sa kanilang bahay. Ayaw pa nga akong payagan ni Maria na ihatid pa siya sa kanila. Ngunit hindi ako pumayag. Kung kanina nga lang ay nagdelikado na ang buhay ko, paano pa kaya siya? Mapapanatag lamang ang loob ko kapag nasiguro kong ligtas siyang nakauwi sa kanila. Panibagong pakikibaka na naman kinabukasan. Hindi na ako nagulat pa nang magkaroon na naman ng balita tungkol sa mga nabiktima ng abwak kagabi. Simula noong pumasok ang buwan ng Abril, ay talaga namang talamak na ang mga balita tungkol doon. 3 kami ni Mang Renante at Mang Amil sa bukid ngayong araw. Bala ko na ring tapusin ang mga naiwan kong trabaho kahapon dahil na rin sa biglaang pag-atake ng mga abwak. Habang nagtatrabaho kami, ay pinag-uusapan namin ang mga nabiktima kagabi. Ang sabi ni Mang Amil, nag-inuman pa raw kasi sa tindahan si Gary kagabi kasama ang kanyang mga kaibigan. Lasing na raw ang mga ito at pauwi na sana kung hindi lamang naabutan at napatay ng mga abwak. Alam naman kasi nila na maraming lumalabas na abwak ngayon. Bakit kasi sa labas pa sila nag-inom kagabi kung pwede naman sa bahay na lamang ng isa sa kanila? Di sana hindi na sila naabutan ng mga abwak. May kasalanan din naman sila. Kung nag-ingat sila ay hindi naman siguro sila mapapahamak at mamamatay. Maging si Mang Amil at Mang Renante ay ganoon din ang naisip. Sang-ayon sila sa akin. Ngunit ano pa bang magagawa namin kung patay na ang mga yon? Napapailing na lamang ako nang muling ipagpatuloy ang trabaho. Mas mahalaga ang trabaho ko kesa sa kahit na anong bagay pa. Sigurado ka na ba talagang sa ilog mo gustong maligo, Maria? Baka mamaya ay biglang umatake yung mga abwak. At kung ano pa yung mangyari sa atin, mahirap na. Wika ko kay Maria. Hindi naman sa ayaw ko pero natatakot lamang ako para sa kaligtasan nating dalawa. Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan natin kesa ang pagtatampisaw sa ilog, mahal ko. Pagkatapos kasi ng trabaho ko sa bukid at ilang oras na pagpapahinga, ay nagyaya naman sa akin si Maria na gusto niyang maligo sa ilog. Hindi man ako sang-ayon sa gusto ni Maria, ngunit wala naman akong magawa. Ayaw ko namang biguin siya at mukhang gustong-gusto niya naman na magtampisaw sa ilog. Kaya naman kalaunan ay hinayaan ko na lamang siya at pinagbigyan sa gusto niya. Pero ang sabi ko ay 1 oras lamang kami roon at uuwi na rin pagkatapos. Pumayag naman si Maria.
Nakarating kami sa ilog at parehong nagtampisaw sa malamig na tubig. Tawa kami ng tawa ni Maria habang naliligo sa ilog. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, nakarinig na naman ako ng tunog ng uwak. Kaagad kong niyaya si Maria na umalis kami para makapagtago pa kami. Ngunit bago pa man naming tuluyang nagawa, ay may dalawang lalaking abwak na ang nag-aabang sa amin. Talaga namang nakakatakot ang kanilang mga itsura. Ang kanilang mga braso ay parang galing sa pagkakasunog at parang naaagnas na ito. Mula sa kinatatayuan namin ay halos masuka si Maria nang biglang umihip ang hangin at manuot sa aming ilong ang mabaho at matinding amoy na nagmumula sa mga abwak. Ngunit wala nang mas nakakatakot pa sa kanilang mga mukha. Inilagay ko sa aking likuran si Maria. Sinubukan kong lakasan ang loob ko. Kahit na sa totoo lang ay kaninang-kanina pa rin ako kinakabahan at nangangatog sa takot. Dahil natitiyak ko na ang mangyayari sa amin. Gustuhin ko mang ialis kaming dalawa sa sitwasyong ito, ay alam kong napaka-imposible nun. Sino bang nakaligtas na sa kamay ng mga abwak? Wala pa yata. Maria, tumakbo ka na. Hindi ko alam kung makakaligtas tayong dalawa dito pero hayaan mo na ako at iligtas mo na yung sarili mo. Puntahan mo si Lola Goreng at sabihin mo na mahal ko siya. Bulong ko kay Maria. Tila yata katapusan na namin. Gustuhin ko man na magkasama kaming makaalis dito, ay hindi naman pwede. Kaya kahit na si Maria na lamang ang makaligtas, at palagi mo ring tatandaang mahal na mahal kita. Muling bulong ko sa kanya. Bulong ng pamamaalam. Pero tutol si Maria sa sinabi ko. Ayaw niyang umalis. Magkasabay daw kaming lalaban. At hindi niya ako iiwanan. Malalim akong napabuntong hininga. At wala nang nagawa. Hindi pa man ako nakakaisip ng pwedeng gawin upang makalaban kami ni Maria sa mga abwak, ay naunahan na nila kami sa biglaan nilang pagsugod. Nakipagbuno na lamang ako sa mga abwak. Ginamit ko ang buong lakas ko. Ngunit wala na akong nagawa nang pagtulungan ako ng dalawa. Buong akala ko ay katapusan ko na kung hindi ko lamang nakita si Maria na noon ay may mahahaba at matatalas na kuko na. Ang mahahabang kuko niya lamang ang kanyang ginamit upang wakwakin ang tiyan ng unang abwak na nahawakan niya. Nang tuluyang bumukas ang tiyan ng abwak, ay saka naman kinuha ni Maria ang puso nito. Nang masigurong wala ng buhay yun ay ang ikalawang abwak naman ang kanyang pinaslang at kagaya ng naunang abwak, ganun din ang ginawa niya sa ikalawa. Nang parehong wala ng buhay ang mga abwak ay muling humarap si Maria sa ilog at saka naghugas ng katawan niyang nabahira ng dugo mula sa dalawang abwak na kanyang pinaslang. Ako naman ay natulala na lamang at hindi ko alam kung kailan mapoproseso ng utak ko ang nasaksihan ko. Abwak din si Maria. Abwak ang nobya ko. Paano nangyari yon? Pagkatapos magbanlaw ni Maria ay saka naman niya ako niyaya na pumunta sa kubo na nasa bukid. At doon niya raw gustong ipaliwanag sa akin ang nasaksihan ko kanina. Tulala ako ng mga oras na yon, kaya hinayaan ko na lamang si Maria na hatakin ako paalis sa ilog. Nang nasa kubo na kami, ay nag-umpisa na si Maria sa pagkukwento. Habang nagkukwento siya ay kitang-kita ko ang takot at pag-aalala sa kanyang mga mata. Inilahad naman niya sa akin na siya at ang kanyang pamilya ay matagal nang hindi nakikisalamuha sa mga kalahi nila. Hindi sila katulad ng ibang mga abwak na pumapatay at kumakain ng mga tao
para lamang mapanatili ang kanilang buhay at lakas. Matagal na raw tinalikuran ng pamilya niya ang ganoong kalakaran at matagal na rin silang nagbagong buhay. Naunawaan ko naman agad si Maria. Bagamat hindi ko itatagong may takot pa rin ako. Muli nga lang bumalik sa alaala ko ang ginawa niyang pagligtas sa akin kanina. Kung hindi niya ginawa yon, ay nasisiguro kong patay na ako ngayon. Kaya utang na loob ko pa rin talaga sa kanya kung bakit nakaligtas ako. Bukod pa roon, ay mas matindi ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Mahal ko si Maria, kaya maniniwala ako sa kanyang sinabi na iba ang pamilya niya sa mga abwak na pumapatay. Kita ko rin naman sa kanyang mga mata na nagsasabi siya ng totoo. Nangako ako kay Maria na hindi ko sasabihin kahit kanino ang nalaman ko. At nangako din naman siya na kahit kailan ay hinding-hindi siya papatay ng mga tao. Nagtanong ako kung paano sila nabubuhay at hindi nangihina kung hindi sila nakakakain ng tao. Alam kong napaka-imposible ng ganoon sa mga katulad nila. Pero ang sabi naman ni Maria ay dugo ng mga hayop ang nagsisilbing pagkain nila. Mahirap daw. At inaamin niya na minsan na rin silang natuksong kumain ng tao. Ngunit palaging nakagabay sa kanila ang kanilang mga magulang na siyang nag-alis sa buhay na meron sila noon. Tulad ng ipinangako ko kay Maria, ay wala akong pinagsabihan tungkol sa kanilang pagkatao. Halos araw-araw pa rin naming pinoproblema ang mga abwak at ang pananalakay ng mga ito sa amin. Laking pasasalamat ko na lamang nang matapos na ang buwan ng Abril at Mayo at natahimik na kaming muli. Wala nang umatake sa aming mga abwak. Naging payapa na ulit ang aming lugar. Pero alam ko na hindi doon nagtatapos yon. Alam kong hindi sila tuluyang nawala. Naghihintay lamang sila ng pagkakataon. Dito na nagtatapos ang kwento ko. Alam kong marami sa inyo ang huhusgahan ako at sasabihin sa akin na bakit hindi ko pa isinuplong si Maria, pati na rin ang kanyang pamilya, nang malaman kong mga abwak sila. Binigyan ko lamang sila ng pagkakataon na magkaroon ng panibagong buhay sa likod ng kanilang masalimuot na pagkatao. At mahal na mahal ko lang din talaga si Maria. Kaya sana ay maunawaan niyo ako. Sa ngayon ay masaya kami ni Maria at nagsasama na kami sa iisang bubong.